Kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God para sa isa namang paghahayag ng aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahon ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ngayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at nawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahon ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay na ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, anong babati ko sa inyo? Magandang umaga. Nagsisinungaling lang ako pag binati ko kayo ng magandang umaga. Dahil sinabi ko sa inyo, hindi magkakaroon ng magandang umaga kundi na kayo magbago. Lahat ng tao sa buong mundo, tandaan nyo ha. Nagtiktik ang butiki ah. Madalas ko sabihin sa inyo na namamagitan ako sa inyo para hindi kayo patayin, para hindi kayo parusahan. Matagal ko na niluluhod sa inyo yan sa Diyos na kayo kaawaan. Ano sabi niya sa akin? Nilalanglang kayo, wala kayong pagrespeto sa Kanya. Tingnan nyo, ano yung pagbabalakin nyo? Kayo mga tao, naglalang sa inyo, pagmalakihan ninyo, hindi nyo pwede igalang, hindi nyo pwede respeto. Meron siyang 10 utos na ibigay ng panahon ni Moises at ibinigay sa akin sa panahon ito. Sinasabi ko sa inyo, ay patupad ko raw. Paano ko ipatupad? Eh, hindi naman ako membro ng gobyerno. Sino maniwala sa akin na magpapatupad? Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, nung si Moises, kaya na si Jesucristo, anong sabi niya sa mga tao? Hindi ba kayo binigyan ni Moises ang kautusan? Hanggang ngayon, wala pang tumutupad sa kautusan. Bakit niyo ako pinagsisikapan patayin? Sabi ni Jesus sa mga tao. Bakit papatayin ng propeta na naghayag ng katotohanan? Ano sabi nila sa kanya? Mayroon kang demonyo. Yan ba sagot ng tao sa taong nagsasalita ng totoo? Gaya ni Jesus, na ang 10 utos ay ginagalang niya, pero ang tao ay hindi ginagalang ang 10 utos. Hanggang ngayon, mula noon, sabi ng Ama, hanggang ngayon, wala pang nagbago. Hindi kayo marunong magsamba sa katotohanan. Lalong-lalo na kayo mga Katoliko. Relihiyoso pa naman kayo. Palasamba kayo. Pero walang matuwid na paggalang sa Diyos nyo. Tandaan nyo ha, ang Diyos ay Espiritu, sabi nga ni Jesus. Kasi basahin mo. Sa Juan 4:22, yan ang pinakilala niya sa mga tao na dapat sambahin. Bakit kasi pinagpipilitan nyo yung sarili nyo? Yung gusto nyo, yan sinusunod nyo. Paano nyo madasal yung Ama namin na tinuro niya na sundin ang loob mo? Yun naman ang kalooban nyo, sinusunod nyo. Lalong-lalo na kayo, nasa gobyerno. Okay, hindi nyo kayang pamahalaan ang bayan ninyo. Hindi kaya ayusin. Ang batas ninyo ay walang ngipin. Para kayong mga rebulto, sinasabi ko sa inyo, nakakita na kayo ng krimen, hindi pa nyo bigyan ng wastong hustisya. Alright. Yan ang sinasabi sa inyo ni Miranda. Hustisya ang kailangan. Okay, basahin mo. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan nanggagaling sa mga Hudyo. Kita na.
Sige, tuloy mo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Alright, ano sabi niya? Kaligtasan ng gagaling sa mga Hudyo. Ba't kayo mga Katoliko, ipinakikilala nyo sa mga tao, ang mga Hudyo ay masasama? Hindi lahat ng Hudyo ay masama noong panahon nila. Tanong mo po kung lahat ng Pilipino ay masama. Kamukha natin, Pilipino. Kung sabihin ko sa inyo, lahat ng Pilipino, gago, tatanggapin man ninyo. Hindi. Hindi lahat ng tao ay masama. Kahit sabihin mo po yung lahat ba ng Katoliko masama? Alright. Papayag ba sila? So, huwag kayong magkahayang ng ganon na ang mga Hudyo'y masasama. Dahil ang Panginoon ni Jesucristo, hari ng mga Hudyo, masama ba siya? Minasama yung mga tao, sinasawatan niya. Lalo yung mga magnanakaw, tulisan, babaero, lalakiro. Sinasawanan niya lahat yun. Ayaw nilang pasawata. Kamukha ito, bawal sa pugunos, adultery. Do not commit adultery. Anong ginagawa nyo? Ito nga po yan, nasa Huwad Kapitulo 4, talatang 19 hanggang 20. Si Masahin. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at tinibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Anong ibig sabihin yung ilaw? Yan ang tagapayo para magkaroon ng magandang kinabukasan. Tagapangaral. Tignan nyo, para magkaroon ng magandang kinabukasan, nangangala siya, nakapayo siya. Anong sabi ng mga tao? Ito po. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napuput sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. See? Aliwanag ha? Nagagalit. Kayo nagagalit kayo dahil ayaw kayong pasaway. Lalong-lalo kayo mga pare, babayero. Mabubunti sa madre. Sabi niya noon, yun mga hindi nakasulat sa kasulatan ng kanyang sinabi, na maraming sinabi na Jesus na hindi nakasulat sa aklat na yan. Dahil nakakaya ka naman. Kaya lihim niyang hinahiyag ng arap-arapan yung mga ginagawa ng mga tao. Alright. So ayaw nilang pasaway nung panahon niya. Hanggang ngayon, ayaw niyong pasaway. Ayaw niyo lumapit sa Diyos. Okay. Dahil si Jesus nasa langit na, kasama ang Ama. Kaya, ayaw niyo lumapit sa Diyos. Ayaw niyo hanapin ang Diyos. Bakit? Hindi ba makakausap ang Diyos? Nakakausap ang Diyos. Ito sabi niyo. Basahin, Deuteronomio 4G. Deuteronomio Kapitulo 4. Nakakausap ni Moses nung panahon niya. Nakakausap ni Jesus nung panahon niya. Sa panahon daw po natin ngayon. Sa kapanahon natin, hindi pwede makausap. Ito, ang sinabi niya kay Moses. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb. Nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Ano yung mga anak? Mga membro nyo. Yung mga anak ninyo. Ituro nyo yung sasabihin ng Diyos. Kaya gusto niya pisanin ang tao. Noong panahon niya, nagpisan ba sila? Sila Moises, nagpisan sila. Hindi lahat ng tao ay nakipagpisan. Tandaan nyo hanggang ngayon sa panahon natin, nagpipisan kami. Ayaw niyo makisa. Marami kami dito. 1,000, 10,000 ang nagpipisan, lalo-lalo na sa mga espiritista. Sa Union Espiritista, marami na sila. 30 million na sila Nagpipisan sila. Pinag-usapan nila ang sumunod sa Diyos. At mamaya bababa ang Diyos. At kakausapin sila o banal na Espiritu. Yan ang plano. Kamukha sa akin ngayon. Gusto ng Diyos na pisanin ko kayo rito sa kaharian ko. Para iparinig niya
ang kanyang salita. Kung ano nangyari ng panahon ni Moises, ayun din ang papangyarihin natin ngayon. Kaya nga, gusto ko balikong kayo natin para iparinig ng Diyos yung salita niya sa inyo. Dahil yun ang sinabi niya sa akin. Wala na sa Biblia ito Kami lang dalawa nag-usap. Alam mo yung sabi niya? Ay, nagtik-tik na may butik eh. Ipakilala mo ako sa kanila. Upang wala na silang upang wala na silang may dadailan sa kanilang mga kasalanan. So, paano kung may pakilala siya sa inyo? Ayaw naman ninyo lumapit. Nandito na. Nakahanda na yung kasangkapan niya para batiin kayo. Ayan, narinig na ni Valeros. Captain Ray Valeros. Captain Ray Valeros, yung dato katarungan, narinig na niya ang tinig ng ama, tinig ng anak, kaya na si Dr. Rizal narinig na niya. Tanda niyo So, kung pinarinig ng Diyos ang tinig niya sa kanya, kayo rin. Lalong-lalo sa iyo, Presidente, sinabi ko na sa inyo kayong lahat na membro ng gobyerno. Ayaw nga po nilang lumapit sa ilaw. Ayaw nyo lumapit. Dahil hindi kayo sigurado, hindi kayo maniwala na yung ginawa ni Moises ay gagawin ko rin. Tandaan nyo Ayan Malakias 4:1. Ang patotoo, ebidensya na ako nga yung naghanda ng daan ng Panginoon para makarating siya sa inyo. Nakarating na sa amin. Paano kayo? Kumusta kayo? Ayaw nyo marinig ang tinig ng Diyos? Nasanay po kasi sila nang wala silang naririnig na ganyan sa mga relihiyon nila. Naghanda na ako ng propeta para sa inyo. Yan po ang daan na inanda ng sugo, propeta. Ito po, Malakias Kapitulo 3, talatang 1. Ang pagdating ng sugo ng Panginoon. Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan. Narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Ngunit sino makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya pakikita? Sapagkat siya parang apoy na mangdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. Ano ibig sabihin yun? Manirmon siya. Dahil yun ang kanyang binyag. Espiritu Santo at apoy. Yan po yung apoy. Ang Sermon. apoy ay galit at sermon. Para sa magbabago. Dahil ang tao ay talaga matigas sa ulo. Kaya kailangan masermonan. Yan ang apoy na binyag. Ayaw niyo mabinyagan? Para kayo magbago? Sino maniwala ngayon sa aking sinasabi dahil hindi pa ninyo naranasan? Lumapit kayo para makita nyo ebidensya. Dali nyo lahat ng photographer, lahat ng record. Mag-record kayo para lahat walang mamamali. Sa mamagitan ng mga manguusig. Tandaan nyo, dahil maraming manguusig sa inyo Dahil ayaw nyo lumapit sa ilaw, ayaw nyo pasawain. Lalo-lalo na ngayon, ang dami ng magnanakaw. Ang dami ng scammer. Okay. Lalo-lalo kayo tulisan. Marami ng sindikato. Tandaan nyo Ayaw ninyo ang Diyos. Ayaw ninyo ang inyong ama. Tapos sabi nyo, ama namin. Ganun ba? Ang pagrespeto sa ama, ama namin lang. Hindi nyo kayang galangin. 10 ama namin. Yan ang ginagawa nila Puro kayo ama namin, hindi naman kayo sumusunod sa utos. Ano kwenta pagtatawag ninyo na ama namin? Pagkatapos hindi naman kayo susunod, pasikat lang kayo. Kung sumunod kayo talaga 10 utos, wala na problema.
Dahil tayo lahat ay pinangakuan niya ng kasaganan. Dahil yan ang sinabi niya, pagpapala sa pagsunod. Noon sa zona niya, doon sa bundok na Sinai, kasama si Moises. Basahin. Levitico 21. Yun lang pamagat, alam na ninyo eh. Levitico Kapitulo 26, talatang 1, pamagat. Yan ang zona niya. Basahin ninyo Levitico 26:1 hanggang sa 14 diretso. Yung 14 naman, parusa sa pagsuway. O, kita na. Ito po yung unang pamagat. Pagpapala sa pagsunod ay pinangako. Alright. Kung masunurin tayo at magalangin sa Diyos at walang pagsalang sundin ng kanyang mga utos, hindi kaya tayo papalain? Hindi kaya tayo pagpapalain? Nakita nyo itong mga dilubyo na ito. Pagpapala ba ito? Iba't ibang panig na ng mundo. Ayan ulan na, bagyo na, sunod-sunod na, lindol na sa iba't ibang bansa. Yan ba'y pagpapala? Saka nakakita Saudi, bansang disyerto, dinidilubyo rin. Alalahan ninyo, pinamaglitan ko kayo, sabi ko sa inyo, noong pa, 1975 pa, na hindi kayo papatayin. Dumating ito mga dilubyo rito. Ano sabi niya? Huwag mo akong aawatin ngayon. Huwag mo akong pipigilan ngayon. Sabi niya, magmula nung Yolanda, tandaan nyo pinipigilan ko siya na huwag na niyang ituloy. Dahil yung tsunami sa India, yun ang hinarangan ko. At dinala sa dagat. Akala ko sa dagat safety. Yung pala marami rin namatay sa karagatan. May araw po ng linggo na, lahat ng tao nagbe-beach, nagsiswimming. So, anong gagawin natin? Para pigilan na ng Diyos itong mga parusa na ito. Magbalik loob na kayo sa Diyos, sabi ko sa inyo. Kung hindi nyo alam ba pararaan, lumapit nyo sa akin dito at ituro ko sa inyo ang pamamaraan ng paglapit sa Diyos. Okay, tanda nyo lumapit kayo sa kaharian at yung paglapit na dasal, ituro ko sa inyo. Lumapit kayo dito sa kaharian niya, ay nasa kalangitan niya nakaluklok. Bababarang siya rito kung gusto niya. Ngayon, paano ang paglapit sa kaharian ng Diyos kung ang dasal niyo paulit-ulit? Yan po ang ayaw na ayaw ng Ama. Ayaw na ayaw niya yan. Dasal na paulit-ulit. Tandaan nyo. Siya basahin niya. Para patuto. Mateo. Matagal na sinasabi ng Radyo Bandera, yung dalawang naghayag ng Biblia dyan, yung dasal na paulit-ulit ay bawal. O ngayon, ako lang magsalita sa inyo, si basahin. Mateo Kapitulo 6, talatang 5. At pagka tayo magsisidalangin huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila makita ng mga tao. O yan, ang presisyon ng parati yung ginagawa. Ayan, kasama yung mga ribulto. Yung presisyon ng mga ribulto. Ayan, nagtik-tik pa yung butiki. Bawal yan. Dala nyo, hindi ribulto. Tandaan nyo. Ba't siyang ipinagkikilala nyo sa tao? Diyos sa Espiritu, sabi ni Jesus. Ang may kasalanan po dyan, yung lahat ng kaparian. Ayaw lang tigil yan. Bakit nyo pinakikilala ang Diyos sa ribulto? Tingnan nyo, sabi ni Haring David sa ribulto. Sibasahin. Awit. 115. Hindi pa natin tutuloy ito sa yung sa magsidalangin. Sige, unahin mo na balik natin. Awit 115. Kailangan, masaysay natin word by word, phrase by phrase. Awit Kapitulo 115. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandun ngayon ang kanilang Diyos? O see, nung panahon pa pala ni David
tanong na ng tanong yung mga tao kung saan naroon ang Diyos ni David. Gets nyo? Ganon din ang panahon ni Jesus. Tanong sila ng tanong kung saan naroon ang Diyos. Nung sinabi niya na sa kanya, lalo silang nagtawanan. Di ba, ulol ang mga tao. Amo ka, nung panahon ni David, tanong sila ng tanong kung saan naroon Diyos. Sumagot naman po si Haring David eh. Sige, tingnan Ngunit natin. ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Alright, maliwanag. Ang Diyos ay nasa mga langit. Alam niyo yung mga langit? Yan ang mga kaluluwa na banal na makadiyos, na taglay ng isang tao. Nandun ang Diyos. Sa mga banal na kaluluwa. Banal na tao. Tandaan nyo Nanlilalang niya. Para yan ang kanyang tungtungan. Yan ang hiwaga ng Biblia. Alright. Sige, tuloy mo yung Diyos nila na sinutukoy ni Jesus. Ito naman po yung Diyos ninyo na maribulto. Ang kanilang mga Diyos ay pilak at ginto. Ano yung pilak at ginto? O yan, kayamanan. Yan lang hinangan ninyo. Isa yan sa Diyos ninyo, pilak at ginto. Na hinangan ninyo. Napakayaman na ninyo. Yan, Diyos nyo. Maliligtas ba kayo dyan? Sa amin Sepanyas. Sepanyas. Pag galit ang Diyos, maliligtas ba kayo iyang Diyos niyong pera? Ang dami niyong pera, bilyonaryo na kayo Ayan mga dilubyo. Maliligtas ba ngayon mga tao dyan sa bilyon ninyong hawak-hawak na yan? Kaya nga po sabi niya, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon. Walang silbi yung mga Diyos nyo. Malinaw Pakikilala ko lang sa inyo ang hiwaga na yung Ebanghelyo. Nabasa kayo ng basa, hindi nyo alam. Ang daming naman babasa ng Biblia. Bakit hindi nyo naintindihan ito? Na ang Diyos nyo ay ginto, pilak. Yan ang pinagmamalaki nyo sa mga tao. Ayun Ay kung ilunod ang Diyos ngayon ang mundo, magagawa ba yung pilak ninyo? Yung pera ninyo? Yung bilyon-bilyon yung pera? Mahiya kayo. Pagmamalaki nyo, Diyos yung pera. Na yan, pinaasa nyo mga tao. Pero hindi naman nyo mabigyan ng tao ng pera. Sinusolo nyo. Hindi ba inistorya ko sa inyo kung ano nangyari kay Solomon na napunta sa impyerno dahil sa mayaman siya? May nagawa ba ang pera niya? Hindi nyo kasi paniwala yung mga istorya na yan dahil hindi nyo nakita. Nakita ni Jesus yan nung panahon niya, umakyat sa langit at nagmamakawa Solomon. Kaya mga Abraham, natsaksihan niya yan. Lumalakbay siya sa langit. Gaya din ng propeta ko yung batang-bata pa. Naglalakbay siya sa langit at nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Gaya ni Juan Evangelista sa Apokalipsis. Yan ang nangyayari noon, nangyayari ngayon. Tandaan nyo marami na akong propeta na nakakyat sa langit. Tandaan nyo So, paano nyo sabihin na hindi totoo ang Biblia? Paano nyo sabihin ngayon ang Biblia ay walang kabuluhan? Kasi po ang pagkakaalam ko, hindi po sila nakakakita ng mga gantong hiwaga. At pinakikita lang po yung mga gantong hiwaga sa mga tunay na mananampalataya. Paano nga? Ayaw naman nilang mag-alaga ng propeta. Pinapatay nilang propeta. Paano kasi ang propeta? Hinahayag niya ang lihim ng tao. Gaya ng ginawa ni Juan Evangelista. Sinabi niya kay Herodes na babaero. Kinuro niya si Juan. At gumawa naman si Herodias ng paraan para mapugutan ng ulo si Juan. Yan ang gobyerno. Tandaan nyo noon pa hanggang ngayon, ayaw ng gobyerno ang propeta dahil walang may lilihim sa propeta. Tandaan nyo, dahil sila ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yan ang propeta. Bakit alam naman po ng mga pari itong sinasabi ni Haring David Bakit ayaw nilang ipangaral ng tama? Hindi ba nanlalam gawin Wala silang alam ang pamaraan na manghawakan ng propeta dahil hindi sila authorized. Wala silang power
na manghawakan ng propeta. Kung magkaroon ng propeta, ikukulong nila. Tamo ka, ni Juan. Sino yung pare na nabanal? Asis. Francisco de Asis. San Francisco, pare yan, ha? Alam mo yung istorya o tinago na naman ninyo? Yan ang pare na nabanal. At humiwalay siya sa kaparian ng Romano Katoliko. Dahil ang Romano Katoliko talagang babaero talaga ng mga pare na yan. Kaya humiwalay siya. Dahil ayaw niyang gayain yung ginagawa nila. San Francisco de Asis. Bumababa rito sa amin, tandaan nyo. San Francisco. At naghayag siya. Alright, so. Ngayon, gusto nyo makalam na hiwaga? Lumapit kayo rito, para mag-usesa kayo. Magdala kayo ng camera, record. Para mapatuloy nyo. Pag-aralin nyo. Mahirig din naman kayo sa record. Dahil kagaya na sinabi ko, nung panahon ni Moses, tipurin mo sa akin ang bayan. At aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita. Upang Talaga? sila mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanila ay kabubuhay. O yan Sa ibabaw ng lupa. panahon pa ni Moses, yan ang challenge sa inyo. O panahon natin ngayon, yan ang sasabihin ko sa inyo. Lumapit na kayo at iparirinig ng Diyos ang tinig niya sa inyo. Tsaka ito po yung talagang dapat na maganap ngayon sa panahon natin, na dapat nang malaman ng lahat ng mananampalataya na hindi na po dakdakan, daldalan, bungangaan yung labanan ngayon. Talaga? Ang labanan po ngayon kung sino na yung makapagpapababa sa dakilang Ama. Yan po yung malinaw na dapat malaman ng lahat ng mananampalataya at lahat ng mga tao. Sinabi rin ni Pablo yan, sino aakyat sa langit upang ibaba niya si Kristo? Talagang nanghamon na si Pablo ng panahon niya na sino makakyat sa langit upang ibaba niya ang Diyos. Eh, din po yung ihamon mo sa lahat ng relihiyon. Para magkaalaman na kung sino talaga tunay at totoo. At yung hindi makagawa, mag-resign na. Yan ang dapat. Sinabi nyo ka sa inyo saan nakatira ang Diyos? Sa taong tapat. Nandun San Juan 14:23. Nagreklamo pa si Judas, hindi si Iscariote, si Tadeo. Ano sabi ni Judas Tadeo? Bakit sa amin ka lang maghayag, Panginoon? Hindi ba dapat sa sanlibutan? O nakonsensya si Juan. Bakit sa kanila lang maghayag ang Diyos? Hindi sa bawat tao. Basahin na po natin. Basahin mo na. Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga iyon siyang umibig sa akin. At ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. At siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. O yan maliwanag Yung magpakahayag na yan. Yan po yung magbababa po siya at siya ay magre-revelasyon. Yun din na sinabi ng Diyos ng panahon ni Moises. Ipakikilala ko sa kanila ang aking salita. Diba? Yan ang paghahayag. Yung ipakilala ang kanyang salita. Nagpahayag. Alright. Yan din ang bagong tipan, maliwanag na ako'y magpapahayag sa kanila. Ito lang Si Judas, hindi ang Iscariote ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Kung ang sino man ay umibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya. At siya gagawin namin ng aming tahanan. Saan ngayon titira ang Diyos? Sa taong sumusunod ng kanyang mga salita, mga utos. Kalooban. Ang sumusunod sa kanyang kalooban, doon siya manahan. Ngayon, noong panahon ni Jesus, dahil nakatahan sa kanya ang Diyos, anong ginawa nila kay Jesus? Hindi ba pinagpapatay? Kayong mga matatalinong tao,
Ang taong tinahanan ng Diyos, patayin ninyo. Hanggang ngayon, ayaw nyo paniwalaan yung mga taong tinatahanan ng Diyos. Kailan pa kayo naging musmos, sabi ni Haring David? Hanggang kailan kayo mga musmos? Ang sabi naman ni Pablo, mangmang na taga-Pilipinas. Ayaw ni matawag na ganon. Tapos galit kayo kung kayo mangmang. Kung ako si Pablo, hindi naman ako si Pablo eh. Binabasa ko lang ang sinalita ni Pablo ng panahon niya. Kasi basahin mo ngayon, panahon ni Salomon. Kung sino mga musmos. Kawikaan, Kapitulo 1, talatang 22. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisibig sa inyong kamusmusan? At ang nanunuya ay maliligaya sa panunuya. O yan, manunuya kayo. Kung sabihin ko sa inyo ang Diyos ang nasa akin, manuya na naman kayo. Kagaya ni Jesus, sinabi niya ang Diyos na sa kanya, anong ginawa nila kay Jesus? San Juan 14:10. Ang daming sitas dyan, di maintindihan. Mga, talagang bobo kayo talaga. Hindi kabaga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. At ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili. Siya liwanag na paliwanag niya na ang salita niya, hindi niya salita. Salita ng Diyos, tinig ng Diyos na dapat nilang lapitan at unawain. Yung sinasabi niya. Dahil yun, ang resulta yung sinabi ni Moises doon sa bundok ng Sinai. Aking ipakikilala sa kanila ang aking salita. Di ba? Iparinig sa kanila ang aking salita. Nung iparinig ni Jesus ang salita niya, may naniwala ba? Wala. O ngayon, sa panahon natin, kung iparinig ko ngayon ang tinig ng Diyos sa inyo, maniwala ba kayo? Wala, siguro. Ay, talaga, mos kayo talaga. Ay, history repeat itself. Mos mga tao noon. Mos noong panahon ni Jesus. Hanggang ngayon, mos. Ibig sabihin po ng musmos, ano po ibig sabihin ng musmos? Inosente. Mangmang. Walang alam. Walang alam. Inosente. Bata pa. Musmos. Ang may kasalanan po niya sa katotohanan, lahat po ng mga nangangaral ng kasulatan. Dahil wala silang alam sa mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan. Yung ginawa ni Jesus ng panahon niya na yun, sa San Juan 14, 10 hanggang 11, ginagawa namin ngayon. O ano? Papatay na naman kayo ng propeta. Ayaw yung paniwala ng mga propeta. O kailan pa kayo mababago? Ayan, tabuhin nyo ang parusa. Dahil yan ang sinabi niya, kung hindi kayo makinig sa akin, parurusa ko kayo na makapitong padal sa inyong mga kasalanan. Kita niyo? Kung hindi kayo magbago, parurusa ko kayo na makapitong padal sa inyong mga kasalanan. Levitico 26:14. Sintuli mo. Levitico Kapitulo 26. Napakaraming ipaliwanag sa Biblia. Kaya lang, ang hirap magsalita, tandaan nyo, dahil matanda na ako. Levitico Kapitulo Sige, 26, talatang 23. Hindi. Sa 14. Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. See? Ano akala nyo itong mga dilubyo na ito? Di ba parusa? Subok lang daw. Subok. Kaya ba nyo subok? Pagsubok lang daw yan. Mga salita nyo, mga langkabuluhan, pambubola. Parusa na yan eh. Ang dami lang namatay. Ang dami lang nabinsala. Subok, malagyan. Kaya parusa na po yan. Kaya yung mga fake news ninyo, huwag ninyo magpapaduli yan dahil bawal yan na magkakalat ng mga sinungalingan. Yan ang rule of law. Exodo 23:1. Ang dami kong dapat saysayin sa inyo. Pero palagay ko, kakapusin ako. Dahil kung di ko lilinawin dito sa inyo, talaga manatili inyong kabubuhan. Ang tatalino pa ninyo ano yan? Mga medalya ninyo, mga general kayo, o kayo naman ng mga abogado.
Ayun nga po, isa rin sa sinasabi natin, ang daming nagtayo ang mga hari at reyna at prinsipe at Ang daming prinsesa. hari, reyna dito sa mundo. Ano nagawa yung mga hari-hari na yan? Wala namang nai-contribute para sa kapayapaan at kasaganaan ng bayan. Revolto Ang yung mga mundo. yan. Walang ginagawa yan. Hari-hari sa lupa. Wala naman nagawa ang ikabubuti ng bayan. Wala naman siya nasabi. Revolto talaga yan. Tandaan nyo Sige tuloy. Exodo Kapitulo 23, talatang 1. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Kasi, yan kasi nungalingan nyo na fake news din nyo. Alisin nyo yan. Bawal yan. Tandaan nyo Dahil yan ang utos ng Diyos. Batas ng Diyos. Ano? So, tigil yung mga pagkakatali nyo ng mga balitang sinungaling, Kaya nga pinagbantaan na rin po ni Tata Eduardo Miranda yung mga nagbabalita ng mga kasinungalingan. Ang balita, ibalita talaga. Para tao'y makapaghanda. Mga makatotohanang balita. So, kung lulukuin lang ninyo ang tao, paano kayo maghari? Tunay na hari na tapat sa inyong mamamayan. Tapat ba kayo sa inyong bayan? O taksil kayo sa inyong bayan? Tandaan nyo kung pinagtataksilan nyo ang tao, ang sabi na Jesus, Diyos ang pinagtataksilan ninyo. Kung anong ginawa nyo sa tao, sa Diyos nyo ginawa. Hindi ba yun ang sinabi ng Biblia? O di kayo maniwala sa Biblia. Gawa-gawa lang ng tao. Eh yung mga balita ninyo, di ba gawa-gawa din ninyo? O alin ka talaga totoo. Na dapat maniwalaan. Bakit yung balita nyo, hindi ba gawa ng tao? Kaya mag-isip-isip naman kayo. Ang tatalino ninyo. Hanggang ngayon, bobog pa rin kayo. Ang tagal ko na nangangaral. 48 years na ako nangangaral. Walang nakinig. Bagay, marami na ako na bago Marami nagbago. Pero yung iba, bumabalik din sa kalukuhan, kagaguhan. Kaya sila nangamatay. O yung nanatili tapat, ayun, sila mga kasama ko ngayon. Tandaan nyo nagtatago yun nitong kaharian ng langit. So, ano ba sasabihin ko sa inyo ngayon? Patuloy natin yung sinabi ni Jesus, Yun po sa Mateo 6. yung panalangin na paulit-ulit. Ito po, sabi po rito ng Panginoon, datapwat ikaw pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. O sige, ang manalangin, kahit nakaunti lang, maiksi lang, basta taimtim sa iyong puso. Galing sa iyong puso ang panalangin. Pwede na, kasi sa'yo paulit-ulit. Sundin namin loob mo, sundin namin loob mo. Mamaya, sundin namin loob mo. Wala naman kayo nasusunod na kalooban na Diyos. Dahil ayaw nyo sumunod. Talagang sinasadyan nyo. Bakit? Okay na. Napakalinaw po sinabi ng Panginoon sa 8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila. O yun, ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Huwag niyong gagayain sila. Maliwanag ba? Ang mga dyan ay tinuro nyo kasi. Bagay, sinurbe ko sa langit kung ano ang rangko ng Katoliko Romano sa langit. Alam nyo ang pinakita sa akin? Kindergarten pala sa larangan ng pag-aaral. Tanda nyo Para lang palang mga musmos. sa larangan ng pag-aaral ng siyensya, espiritu,
kinder lang pala ang Katoliko. Pero ang lalaki simbahan, ang tanong, mayroon ba Diyos sa simbahan na yun? O puro magkukulam? Ay, yung pinakita po sa YouTube ay yung demonyo galing sa simbahan. Ay, Demonyo sa sino simbahan. kasi magkukulam? Mga porokya, may demonyo. Kaya lahat na magkukulam, nandyan sa Katoliko Romano. Tandaan nyo, May araw po sila ng simba dyan sa Quiapo at saka sa Baclaran. Biyernes, nandyan sila lahat. Ayun. Kaya tigilan niyo naman na pag magsamba ng Biyernes, nandyan maraming Kaya dumami ang magkukulam sa mundo. Dahil sa Katoliko Romano. Tandaan nyo ha. Pag nasagi niyo yung mga yan, yari kayo. Lalo-lalo na yung court executioner na Katoliko. Nakasama ni Father Ganyo, ano yan? Itgano. Tandaan nyo ha. Kilala namin kayo kung ano kayong klaseng tao. So huwag nyo pagpapatuloy yung mga ganyan ugali nyo. Magbago na kayo. Sinabi ko na sa Sila inyo. po yung mga Katoliko na handang pumatay na ayaw maniwala sa kanila. Yung cult executioner na yan. Oo. Puro po grupo ng mga mangkukulam yung mga yan. Isa ako sa biktima nila. Nung mahina pa ako. Alright. So, maniwala kayo. Ayun o, yung manggagamot ko. Sa, Halos tinalupan nila ako ng buhay. yung manggagamot ko doon sa Canada. Binabanatan na naman nila. Ang daming pinagagaling. Ang daming tinutulungan ng tao. Tapos babanatan nyo kayo ba magkukulam? Humanda kayo. Kayong siya ka Canada na magkukulam. Tingnan niyo kung paano ako magre-rebelde laban sa inyo. Tandaan nyo ha. Gusto nyo kayo maghari sa mundo yung babaw. Kayo mga luko-luko mga tao. Eh, may banta naman po sa kanila yung Panginoon sa Apokalipsis Kapitulo 21 talatang 8. Diyan po talaga hantungan nilang lahat ng mga mangkukulam. Akala nyo, hindi namin kilala kung saan na mga mangkukulam. Nagkakamali kayo. Sige, kaliwa. Sa Apokalipsis po ba? Oo. Apokalipsis Kapitulo 21 talatang 8. Ito po yung hantungan ninyong lahat ng mga mangkukulam, mambabarang. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway, yung manggagaway po mangkukulam, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asuprina siyang ikalawang kamatayan. O, hindi naman ninyo paniniwalaan yan. Diyos Maria si tayo. Kawawa kayo. Kung di nyo paniwalaan, yan. Nagtayo pa naman kayo, relihiyon. Saan nyo hinango ang relihiyon? Hindi ba sa Biblia? Bakit nagtayo kayo ng mga simbahan? Dahil sa Biblia. Pagkatapos hindi paniwalaan ng Biblia. Bakit sabi nyo sumasamba kayo sa Diyos? Nabasa mo sa dyaryo, sa magasin, o sa Biblia? Tandaan nyo Saan nyo nakopya yung ama namin na binabasa nyo? Hindi ba sa Biblia? Tapos hindi paniwala ng Biblia. Mag-isip-isip kayo. Karamihan po hindi naniniwala sa Biblia yung mga Muslim. O kayo mga Muslim, sino naglalang sa inyo? Si Dato? Pati mga apostol pala, hindi nila kinikilala at ang Panginoon sa O Kristo. sino paniwala namin sa iyo? Kayo mga Muslim ngayon? Ano nagawa nyo mabuti? Ipakilala nyo ang ginawa nyo mabuti para sambahin namin kayo mga Muslim. Mabuti pa si Jesus. Alam niyo po ba yung mga bansa na dinidilubyo? Yung mga taong hindi po naniniwala sa Diyos. At yung mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yung po nakita ko. Ano kayo, mga Muslim? Gusto nyo kayo paniwala namin? Asan na testamento na magpatutor na kayo dapat paniwalaan?
Ayan o, Testamento, Biblia, ang pinaniwala namin, ang Kristo. Hindi pa po ba malinaw na yung ginawa ng Panginoon sa yung mga nag-aayuno doon sa batong itim na binaha ng insekto, hindi pa po ba malinaw sa kanila na ayaw ng Panginoon yung ginagawa nila? Wala silang paniwala dyan. Eh, sa kahuli-hulin po ng araw ng ayuno nila sa batong itim, doon sila binaha ng insekto. Wala silang paniwala sa mga hiwaga. Subok lang yan. Eh, kahala na Panginoon sa kanila. Alright. O bilang ako'y sugo sa ating kapanahunan, kaya nga, pinasabi ko sa inyo, paniwalaan nyo ang Biblia. Dahil ang Biblia, Diyos yan, tandaan nyo. At sa ayaw nyo pong maniwala at sa hindi, ikakalat po namin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Sa ayaw nyo at sa gusto, ikakalat pa rin namin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Word is God. Tandaan nyo. Marami ako sasabihin sa inyo. Kamu kaya no? Kung di nyo paniwalaan ang Biblia, paano tayo maliligtas? Ay ang kaligtasan po ng sinabi ng Panginoon ay nasa Ebanghelyo. Sinabi niya ba ang kaligtasan ay sa Koran? Sa Ebanghelyo po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, ang tanong ko, bakit kayo nagtayo ng relihiyon? Saan nyo namasa para magtayo kayo ng relihiyon? Ito ba, malinaw na para kumita? Wala kayong batayan para magtayo kayo ng relihiyon? Sila daw po ang tunay na iglesia. Asa na pa totoo? Na kayo'y tunay na iglesia? Sinabi ba ng Diyos yun? Itanong nyo nga po kung bumaba na si Muhammad sa kanila. Bumaba na ba si Muhammad? Para parinigin yung tinig niya. Para marinig nyo ang tinig niya. Na yung iglesia nyo ay siya tunay. O, sangay lang. Branch. Kung branch yan, kinukonsidera namin kung branch. Pero kung yan ang tunay. Pero dapat po sana kung talagang bumababa si Muhammad, dapat nagre-report din sa si Muhammad. Para magpatotoo. Ayan po, dapat po kung talagang naging sakdal si Muhammad, magre-report po siya sa pastor. Yan po ang katotohanan na dapat po ninyong malaman. Lahat ng banal. Paano kayo tanyag si Muhammad kung hindi ko siya kilala? Paano ko ipakilala sa mundong ibabaw si Muhammad? Hindi ko naman siya kilala. Wala man akong batayan para ipakilala ko siya. Dapat po kasi bumababa si Muhammad dito kung talagang siya po yung naging sakdal. Eh, mabuti pa sa Jesus. Bumaba rito. Si Moises, bumaba na rito. Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal, bumaba Propeta na rito. Moises. Propeta Elias. Moises, bumaba na rito. O, bakit si Muhammad wala? Ba't hindi nakababa si Muhammad dito? O, si Apostol San Pablo na kinukutya ng mga Muslim, bakit po bumababa rito sa Apostol San Pablo? Alright. Sa Paano Apostol ko kayo Santiago, sasaksiyan? San Pedro. Paano ako maging saksi ninyo? Kung wala man ako dapat saksiyan. Dahil si Jesus ay tapat na saksi ng Diyos. Kaya lahat ng nakilala niya, pinahayag niya, lahat na laman niya, sinabi niya, at lahat ng salita ng Diyos ay pinatotohanan niya. Ngayon, Kasi po, ito po, Pastora, sige. ito po yung naging papel mo sa panahon natin. Ang sabi kasi ng Panginoon noon, kayo po ngayon kasi yung mga aliw ngayon sa panahon natin eh. Sabi ng Panginoon, Juan Kapitulo 14, talatang 26. Datapwat ang mga aliw sa makapibagayang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. Oh, yan ang paraan para makilala
ang sinabi ng Diyos sa pamamaraan ng Espiritu Santo. O ngayon, si Muhammad ba Espiritu Santo na? Yun nga po ang gusto natin malaman din eh. Kasi Santo di siya ng po Espiritu. mababa dito eh. Kasali na ba siya sa tatsulok? Yung tatsulok, siya yung Santissima Trinidad. Ama, Anak, Espiritu Santo. Nabalangkas na ang triangulo. Tandaan nyo Santissima Trinidad. O, membro ba kayo sa mga anak ng Diyos? O, si Muhammad ba? Membro ba siya sa mga banal na espiritu? Hindi rin po yata sila naniniwala sa Santissima Trinidad eh. Hindi kayo maniniwala. Kung hindi kayo maniwala, sige, gamitin nyo yung mga orasyon ninyo. Alam ko, marami kayong mga orasyon niyan. Sana mabago nyo ang mundo sa kaorasyon ninyo. Sana kayo ang kaligtasan ng mundo. Tutuloyin ninyo. Hindi man dapat tayo magkaisa. Na sinabi ni Kristo, magkaisa na lang tayo. Huwag na tayo mag-away, huwag na magulo-gulo. Tanda nyo Yun din ang sabi ng Ama. Magparto na lang po tayo kasi lumalakas, mahina na po yung ano. Kaya po kami nangangaral para po maalaman niyo yung lahat ng mga bagay-bagay na dapat po at mga importante na dapat niyo na pong malaman sa ating pong panahon ngayon dahil ang panahon po natin ngayon talagang napakadelikado na po. Hindi natin alam kung bukas o sa makalawa sa mga susunod na araw ay buhay pa tayo. Kaya kailangan nyo na pong malaman yung lahat ng mga katotohanan na dapat po naming maihayag. Babalik na lamang po kami kasi napakalakas po ng ulan. Hindi nyo na po maririnig yung aming mga sinasabi. Babalik na lang po kami part 2. Salamat po.